So ayan, kumusta po kayo guys? So welcome back to my channel. Okay, so ang reading natin guys is collective. Okay, so ito yung card ng person mo. Ito naman yung card mo. So tingnan natin guys kung kanino po ba itong love situation. So bago tayo guys mag-start sa ating reading, sa mga nagtatanong po about private reading, ay iiwan ko na lang yung link sa atin pong description box. Okay, sa mga naghahanap naman po ng weekly gabay, single sign, ay in-upload ko na po yan dyan sa ating pong kabilang channel, Jade Tarot. Panoorin nyo na lang po. So, tignan natin guys, ang inyong love situation. So, ito yung person mo, ito naman yung sa'yo. Tignan natin guys, ano ba ang nararamdaman ng person sa'yo? Ano ba ang nararamdaman sa'yo ng person mo? Okay. Ano naman ang nararamdaman mo sa person mo? Ano ang nararamdaman mo sa person mo? Okay, so ayan guys. Doon muna tayo sa card ng person mo. No? Itaas muna natin to guys. Okay. Ano ba ang nararamdaman sa'yo ng person mo? Meron tayong Three of Pentacles. So, ito guys is masyado kang, maasikaso. Masyado kang hands-on, no? And nakikita ka ng person mo bilang isang someone na maasikaso. And yun yung bagay na hindi niya makalimutan sa'yo, no? Yung pagiging maasikaso mo, yung mahilig ka siguro sa surprise, yung mga bagay na hindi niya mahanap sa iba. Three of Pentacles kasi guys, ito yung para bang may parang collaboration. So I think na sasabayan mo yung mga vibes na itong person mo. Good vibes man yan, bad vibes man yan guys, nasasabayan mo siya. And kaya mong kontrolin yung, kaya mong kontrolin yung mood ng person mo. Sabihin natin wala siya sa mood, nasa mood man siya, alam mo kung paano mo kukunin, no? Parang nakabisado mo yung ugali niya. Yun ang nakakatuwa, guys, dito sa energy na to, no? Yun yung bagay na nakakatuwa sa inyo ng person mo kasi gamay mo siya. Tingnan natin, guys, paano ka naman niya tignan, no? So, yun nararamdaman naman sa inyo, guys, ayan. Iba kasi yung bago, paano tignan. Yung nararamdaman sa inyo, guys, masikaso. Okay, nami-miss niya yon. Paano kanya tignan? Naku, Ace of Wands. I think masyado kang fiery. Passionate, mahal na mahal mo siya, and naglalagablab yung energy mo, no? Nakikita ka niya na someone na sobra yung pagmamahal na ibinigay mo dito sa inyong connection. Kahit na iba sa inyo tahimik kayo or hindi kayo masyadong nag-o-open, pero pinapakita mo naman sa action mo. Okay? So, tignan natin guys, ano naman po yung kanyang energy dito sa connection na to. Ano yung kanyang magiging action? Death, naku, mukhang siya ay may realization. Alam mo yung parang nasasayang yung panahon at oras. Nakikita ka kasi ng someone na parang wala nasayang na yung oras. Hindi na niya alam kung paano pa niya habulin yung nangyari from the past. Hindi na niya, guys, alam kung paano pa niya parang bubuin. Ayan, nakakautal. Hindi niya alam kung paano ulit kayo mabubuo. Okay, nagkakaroon siya, guys, ng regret dito. Lalo na kung may anak kayo, guys. Nangihinayang siya, nahihiya siya, nagigilty siya sa dami ng mga ginawa niya. I think mas matanda to sa inyo, guys. Okay? Marami kang disappointment dito sa reading, dito sa relationship yun ng person mo. Yun nga lang, guys, nasayang eh. Okay? Nakikita ka niya na someone na sinayang niya rito. Tignan natin, guys, yung outcome. Diba? Yung outcome, guys, iniisip ka ng person mo. Nagkakaroon siya ng matinding realization ngayon, guys. And hindi niya alam, guys, kung paano aayusin ulit itong relationship na to kasi feeling niya nasayang na yung oras, hindi na niya alam kung paano babawi. Kung magkasama pa rin kayo ng person mo, parang natatapakan na yung pride niya para bumawi pa. Kumbaga, pwede hindi ka na maniniwala, may trust issue ka na, kahit bumawi pa siya rito, guys. Parang hindi ka na maniniwala na pure yung kanyang nafe-feel dito sa inyong connection. So, tignan naman natin, guys, sa side mo. So, malakas ang energy ng mga Earth sign, Capricorn, Taurus, and Virgo. Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Meron din po tayong Ace of Swords, Aquarius, Gemini, and Libra. So, yan guys, ang mga malalakas na energy sa side ng person mo. So, tignan naman natin guys sa side mo, no? Ano yung nararamdaman mo sa person mo?
Three of Air. Actually, ikaw, sinira ka na ng person mo. Parang feeling mo isa siyang bagyo na winasak lahat sa'yo. Okay? Feeling mo isa siyang dilubyo sa'yo. Okay? So, ngayon kasi guys, parang tinatawanan nyo na lang guys, yung dati. Okay? Nandun ka sa point na akala mo siya na yung susi sa lahat, akala mo siya na yung bumuo sa inyo, pero mari nagkakaroon ka ng matinding realization dito guys, na hindi mo pala dapat tinatambayan yung ganitong klase ng emosyon, no? Three of Air kasi guys, ito, disappointment to. Yes, nagkakaroon ka ng disappointment kasi na-feel mo na talagang iniwan ka ng person mo. So, malakas ang Aries dito guys. Iniwan ka niya o inabandon na kanya na parang sinira niya lahat ng bagay na meron ka na, parang hindi mo na mapapakinabangan pa yung sarili mo kasi talagang sinira ka niya. Hindi mo alam kung saan kang step magsisimula eh. Okay? So, antindi guys, na nakita ko talaga na broken-hearted ka rito sa person mo. So, tignan pa natin guys, ano naman yung tingin mo sa kanya? Queen of Water. Maano siya guys, mabulaklak magsalita, no? Magaling siya mang-uto, magaling siya mang-bola. I think babaero or lalakero tong person mo. Nakukuha ka niya eh. Okay, kaya nga nag-effort ka ng ganito. Iba sa inyo guys, kahit saan nyo guys banda tignan, talagang puro kabutihan yung nakikita nyo. Yung kasamaan hindi nyo guys masyadong nakikita kasi nabubulag ka pa. So, Queen of Water, marami ka rin naman natutunan sa person mo. So, hindi na para pa mag-isip ng masama sa kanya. Kasi may mga natutunan ka naman sa kanya, may mga nalaman ka rin naman, and tunuruan ka rin naman yung mag-grow. Yun yung, what I mean, yun yung tingin mo sa person mo. Ang problema lang dito guys, maaring, kung ganun mo siya tignan, maaring iniisip mo rin na hindi niya lang to guys ginagawa sa inyo, kundi sa ibang tao rin. What I mean, sa ibang, kukaradidang niya guys, no? Okay? So, tignan natin guys, ano yung action mo rito sa connection yung dalawa. 10 of Fire, nandun ka sa point na binubuhat mo pa rin yung mga bagay na iniwan sa inyo ng person mo. Pasan-pasan mo pa rin yung mga responsibilidad. Lalo na kung may anak kayo, guys. Pwede pinasan mo nga rin yung person mo eh. Parang shinolder mo lahat sa kanya rito. Ayan, malakas po ang mga Sagittarius dito. Okay, Aries, Leo, and Sagittarius. Pero mas malakas ang Sagittarius. Okay, Sagittarius, nandun ka sa point na ikaw, what time Sagittarius? Okay. Nasasabi ko yung ano. So, yun nga guys, na-feel mo kasi na para bang ikaw yung laging nag-adjust. Parang nga siyang kabuti. Parang susulpot lang siya pagka gusto niya, aalis siya pag gusto niya. Kasi tinitignan ka niya na someone na parang hangin lang na every time na gusto niya bumalik, nandyan ka lang. Okay? So, ganun ka tignan ng, what I mean, ganun yung nararamdaman mo dito sa person mo guys. Iniiwan ka niya na ang dami mong responsibilidad na pinasan. Okay? Maaring iniwanan ka niya ng maraming utang, pwedeng maraming anak, or iniwan ka niya ng sirang-sira kasi talaga. So, nandun ka sa point na pilit mong binubuo yung sarili mo dito. Okay? And hinahanap mo pa rin talaga yung niya eh, yung presence niya. Tignan natin guys yung outcome. Meron tayong the Tower. So, tinanggap mo na. Okay? Darating sa point na tinanggap mo na tong ending na to. Sudden change. Magkakaroon ka ng matinding transformation. Hindi lang sa'yo, kundi dito sa person mo na yes, siya nagkaroon ng realization dito. Pero ikaw, may natatransform sa'yo. May nababago sa'yo. Siya kasi guys, nare-realize niya. Nag-hold back na siya. Okay? Binabalikan niya yung mga nangyari. Naaalala niya yung mga effort mo, sacrifice mo. Ikaw kasi, wala. Sudden change na. Okay? Parang ayaw mo nang balikan yung ganong klase ng dilubyo, guys. Okay? So, tingnan natin, guys, yung outcome. Bottom of the deck, the Devil. Toxic tong person mo, guys, eh. Ayan, tinoxic ka nito, eh. Ayan, may water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Pero mas malakas po ang Pisces. I think itong person mo na to, guys, parang wala siyang kinatandaan. So, tignan naman natin sa'yo, bottom of the deck mo. Meron tayong the Empress. Malakas ang intuition mo, guys. Iba sa inyo guys, may mga nakunan dito or bagong panganak or pwede iniwan ka ng buntis, nandun ka sa point na nakahang ka talaga. As in, matagal kang nakarecover dito guys bago mo na-realize na kailangan mo nang hanapin yung sarili mo. Okay, matagal kang na-stuck or hoping ka rito. Okay, so tignan natin guys, ano pa ba yung future nyo ng person mo? Ano ba yung magiging outcome? Tabi muna natin to. Okay, sa future, ano ba ang kaganapan sa inyo ng person?
Sa future, ano naman po ang kaganapan sa inyo ng person mo? Okay, sa future, meron tayong 9 of Swords. Saan na patungo tong connection na to? Oh my God. Naguguluhan ka pagdating sa love life mo. Alam mo, ikaw hoping pa rin. Naguguluhan ka pa rin sa dami na nagkakagusto sa iyo, guys. Parang hinahanap mo pa rin yung feelings na pinaramdam sa inyo ng taong to, guys. Yung person mo nagja-juggling siya rito, guys. Tignan natin, ha. Side ng person mo. Sa future, ano yung magiging realization niya? Meron tayong, wow, the lovers. Wow. Mukhang bubuuin niya ulit to, guys, no? Mag-e-effort ulit yung person mo and meron siya, guys, gustong patunayan sa'yo. Okay? Tignan natin. Meron tayong King of Cups. Naku, mukhang magiging mabait tong person na to, guys, sa'yo. Ayan, Ace of Wands. Mukhang magiging mabait tong person mo. And I think bubulahin ka na naman nito. Aware ka na dyan, kaya maging maingat ka. Tignan natin ang yung love advice. Meron tayong rekindle. Ayan, mukhang magkakaroon daw po ng bonding sa inyong dalawa. So, meron po tayong Cupid. Wow, mukhang... Actually, guys, yung iba dito, hindi naman, guys, ganong kabigat. Okay, yung kasalanan. Pero, feeling mo kasi talagang napakabigat ng ginawa niya. Kasi nga, parang nilayuan ka niya. Okay? So, nakikita ko rito mag-e-effort ng person mo. Kasi sabi nila, kung sino yung taong nanakit sa'yo, siya din yung sagot para mag-heal ka. So, ganun yung nakita kong ano dito, emosyon. Yung iba sa inyo, guys, baka nga magkasama pa rin kayo. Nakita mo o inaantay mo yung pagbabago sa taong to. Okay? And ang tagal niyang magbago, guys. Tignan naman natin, guys, ang inyong advice dito sa inyong connection. Wow, regret, 'di ba? Magkakaroon ng regret etong person mo. Kaya nga magkakaroon siya dito, guys, ng realization na parang sa'yo pala talaga siya masaya. And lalo na kung may mga anak kayo, may sumpaan na naman. Diba sa inyo, guys, maring kasal kayo nitong taong to. Okay, so ayan, tignan naman natin, guys. Ayan, may lucky number natin is 23, 6, and 14. Tignan naman natin, guys, yung ating mga winners sa ating reading. Okay. So, abang-abang na lang po ulit sa ating pre-reading. Be sure na lagi po kayo nakatutok kasi biglaan lang yan. Okay, so guys, tignan natin. Ito kasi yung mga question. Okay. Wait lang, guys. Meron na akong napili and ayun, lagay ko dito. Okay, isa sa mga napili natin ay si Melanie. So, itago na lang daw po siya sa pangalang Pisces 10. Pisces 10. Ang tanong niya, is minahal niya ba talaga ako? Lagi kasi kitang nakikita, Madam Melanie, no? Pisces 10. Lagi kitang nakikita na nagko-comment. So, natuwa din ako. Okay? Tignan natin. Minahal ka ba talaga ng person mo? Nako. Actually, mararamdaman mo yan. Hanggang ngayon, broken-hearted ka. And parang feeling mo sinira ka niya. Family kasi to. Yung person mo, nakikita ko parang pinakitaan ka niya ng kabutihan. Pero yung sabihin nating minahal, wala yung totally full, no? Full intention. Wala doon sa connection yung dalawa. Kaya nga, at the long run ng relationship mo, puro pagtatampo or sama lang ng loob yung naramdaman mo dito. Queen of Flower kasi yung energy mo. So sensitive, no? Sabi ko nga, at the long run of your relationship, parang puro tampo yung naramdaman mo. Pero kasi ikaw, hindi kita nakakitaan dito na parang bang kinompronta mo siya, naging mabunganga ka, nag-demand ka sa kanya. Okay, maring nakulangan lang tong person mo din sa connection yung dalawa. And hindi siya, guys, naging sure. Yan. Ma'am Pisces din, no? Hindi siya naging sure. And meron ako nakita ritong 3 of Spade. Mukhang may ibang involved dito and parang sa malayo tong person na to. Yan, kung minahal ka ba talaga niya, kung tatanungin mo, I'm not sure kung minahal ka niya. Kasi parang umpisa lang to, pero habang tumatagal, hindi na. Naguluhan na rin siya.
And, ayun. So, yung ating pangalawang winner ay si Amelia. So, ang kanyang screen name is It's Me. It's Me? Okay, tignan natin. Totoong magbabago na ba talaga siya? Totoong magbabago na ba tong person mo? Magbabago na ba talaga tong person mo? Ma'am, it's me. Alam mo, sa nakikita ko sa kanya, mahilig lang talaga siyang mag-explore, pero hindi naman niya kayang panindigan totally na umalis dito sa buhay mo. Kung magbabago siya, wag mo na lang ipaulit-ulit sa kanya kasi yes, gusto niya magbago. O wag mo na lang ulit-ulitin sa kanya yung mga pagkakamali niya. Bigyan mo siya ng chance. Hayaan mo siya na kung ano yung gagawin niya. Huwag ka na mag-side comment. Hayaan mo na lang siya kung ano yung gagawin niyang action dito sa connection yung dalawa. Okay? So yes, magbabago pa to. Ayan. Thank you po, ma'am. It's me. So yung ating last candidates. Si ma'am Cecilia, ang kanyang screen name is Ana. Okay. Ma'am Ana, kung mahal ka pa ba ni Capricorn? Tama ba? Sabi mo kasi mahal pa ba ni Capricorn? Tignan natin, mahal ka ba niya? Mahal ka ba niya? Okay, mahal ka pa ba niya? Oh my God, yes! Mahal ka pa nito. Pero kasi mukhang committed siya sa iba eh. Or meron siya tinitingnan dito na iba. Kulang lang talaga sa support itong relationship nyo kung ba't hindi siya ganun. Totally nag-work. Pero kaya pa naman daw tong i-work, no? Kaya pang ibangon. Yun ang nakikita ko sa inyong relationship. Kailangan nyo lang talagang ng communication, pag-usapan nyo, isettle nyo to. Okay? So, hayan, sa mga gusto naman po ulit sumali sa ating pre-reading, abang-abang lang kasi baka magparapol ulit ako. Pero hindi naman to magtatagal. So, yan guys, maraming salamat po sa mga nag-participate. Pasensya na po guys sa mga hindi natin napili kasi nga mali yung format, no? Sundin nyo lang guys yung format sa susunod na aking pag-upload ulit. So, yun guys, maraming salamat. Hanggang sa muli, God bless and love you all. Thank you.